Ayan, isang mapagpalang araw, mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Kamusta na po ang bawat isa at nawa ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay nasa season na, 40 season na ng ating prayer and fasting for the nation na may temang, sabi rito, my greatest longing, dreams and aspiration to do in my life for the glory of God. Sabi po sa Tagalog, ang aking pinakadakilang hinahangad na pangarap at mithiin na gusto kong gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ama, muli, kami po, Panginoon, ay lalapit sa trono ng biyaya, Ama, at mag-aaral, Lord, ng iyong mga salita, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na gusto namin gawin, Panginoon, para sa ikalululuhati, Panginoon, kararangal, Panginoon, ng iyong pangalan. Panginoon, Lord, pangunahan mo po nawa ako, Lord, sa oras na ito at ako ilagay mo sa iyong likuran, Ama, saganang akin. Wala akong kayang gawin, Panginoon. Tunay na ang lahat ng ito ay pagbabalik lang, Panginoon, ng pasasalamat sa sobra-sobra mong kabutihan sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat at anuman, Panginoon, ang nagawa ko o nasabi na hindi nakalugod sa iyo, Panginoon. Ako po'y patawarin mo, Panginoon. Linisin mo ang aking puso't maging marapat ako, Panginoon, sa iyong harapan sa oras na ito, maging sa mga lahat, O God, ng makikinig at manonood sa bidyong ito, Panginoong Jesus, nawa ang iyong mga salita at ang anuman ang ihayag ko sa hapong ito ay maging kalakasan, dahil ito'y patungkol sa iyo, Panginoong, kalakasan ng espiritual ng bawat isa, Panginoon. Tunay na you are deserve it, O God, na parangalan, O God, dahil ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na kumikilos sa aming buhay, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. Huwag mo pong hayaan makagawa ang kaaway, Lord, sa oras na ito. Dahil sa iyo ang oras na ito, Panginoong Jesus. Ang parangal, Panginoon, ay sa iyo lamang, Panginoon. We thank you, we glorify your name, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Sabi po dito, ulitin ko po, my greatest longing, dreams and aspiration to do in my life for the glory of God. Sabi, ang aking pinakadakilang hinahangad na pangarap at mithiin na gusto kong gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po naman tayo nangangarap. Lahat po tayo may mga mithiin sa buhay po. Di po ba? Iba yung pangarap ng mga kabataan, iba rin ang pangarap ng mga may edad. So, ang una po, ang pangarap ko sa aking mga anak ay makatapos. Subalit, dahil po sa nakita kong sobra-sobrang kabutihan ng Panginoon, ang pangarap kong ito iniasa ko na lang sa Lord. So, matagal na po sa buhay ko na gusto kong maglingkod, nangarap ako na magamit sa gawain ng Panginoon. Subalit, ito po'y medyo na-delay kasi nagkaroon po ako ng anak na alagain. So, ilang taon, miyak ako sa Lord. Sabi ko, bigyan ako ng pagkakataong makapaglingkod sa Panginoon, magamit ang buhay ko. Pero, sabi nga may tamang panahon. So, lumakad po ang maraming araw, maraming panahon sa buhay ko. Dumating yung pagkakataon na ako po'y nanaginip dahil alam ng Lord yung laman ng puso ko. Yun pong anak kong ito yung panganay ko. Siya po'y hindi na siya, nung huli pong bahagi ng buhay niya, lumala na po yung kanyang sakit, hindi na siya nakakatayo, bedridden na. Pero yung sitwasyon niya pong yun, yung panaginip ko, nakita ko po na normal siya. Talagang attire siya na pupunta sa church. Sabi niya sa akin, Ma, may dala po siyang Bible. Ma, sabi niya, alis ako, mauna na ako sa'yo. May gawain kami sa kabataan. Yung pong oras na yun, samantalang yung oras na yun, yung anak ko po hindi na pwedeng lumabas, hindi na pwedeng
hindi na pwedeng lumakad mag-isa dahil inaatake po ng kanyang sakit. Sabi ko sa Panginoon, ano po yun, Lord? Kasi lagi kong hinihingi na, Lord, sana hanggang kailan ito matatapos? Dahil gustong gusto ko na rin pong makapaglingkod. Nangangarap ako talaga, makapaglingkod sa Panginoon. Ang naitanong ko po yan kay Pastor Ed, sabi niya sa akin, ihanda mo yung sarili mo, alin sa dalawa, pagalingin na ng tuluyan ng anak mo, tuwan-tuwa po ako. Tapos sabi ko, yun po ang hangad ko eh. Yung gumaling, kasi pag gumaling siya, lalo akong maghahangad maglingkod sa Panginoon. Pero sabi ni Pastor Ed, although pwede naman nakunin na siya, kasi po may pagkakataon na nagugulmihanan ako dahil yung ugali ng anak ko po na naging salbahe siya, gawa po ng iniinom niyang gamot, na sumasagi po sa isip ko na, Lord, may sakit na siya. Sana pag kinuha mo siya, sa'yo siya uuwi. Yung pagdating ng oras na matatapusin mo ang buhay niya, sa'yo, kasi po iniisip ko, naging salbahe siya na baka kung hindi siya sa Lord umuwi. Pero salamat sa Panginoon dahil yung panaginip na yun, kasagutan po dahil sabi ni Pastor Ed, malinaw lang dahil dinadayin ko nga po yung ugali. Napakasalbahe, gawa po ng mga gamot na ininom. Sabi niya, malinaw lang na ang anak mo nasa piling na ng Diyos. Sabi niya, kasi sinasabi ko nung kay Tatay Ed na gusto kong maglingkod po. Kaya nga lang talagang, yun nga po. Pero salamat, hindi ko pinagpapasalamat dahil kinuha. Kundi alam ko na pinagpahinga niya na ang anak ko. So, yun po, isa po na nag-push sa akin na mangarap excuse me, mangarap maglingkod sa Panginoon. Hinangad ng puso ko yung pong matitinding pagsubok na dinanas ko sa buhay ko, na talagang nakita ko na napakabuti ng Diyos, hindi niya ako pinabayaan. Kahit hindi ako tapat, kahit marami akong pagkukulang, pero nakita ko kung paano akong pinagtagumpay ng Panginoon. Kaya talaga pong desire ng puso ko na, Lord, kung pwede ako naman, gusto kong maglingkod sa iyo. Kaya po nung naging malaya na kami pareho na anak ko, nakapagpahinga na siya, doon po ako nag-umpisa, no po, na matagal na akong kinukuha sa ushering. Yun po, doon na po ako nag-umpisa sa ushering. Napaka-sarap sa puso ko yung sumasalubong sa mga kapatiran, pati po yung hiya ko nabawasan kasi kumbaga na break po dahil nga sa pag-join ko sa ushering, marami kang kalulubagan ng loob ng mga kapatiran. No po, napakasarap na salubungin sila na may galak may ngiti sa puso po. Yun po, tapos nagpatuloy po yun hanggang sabi ko hindi ako nakontento. Sabi ko, Panginoon, ang talagang gusto kong maganap sa buhay ko yung makapaghayag po ng salita niya. No po, hindi pa man ako mahusay nung time na yon, dahil hindi rin po ako palabasan ng Bible. Sabi ko, Lord, dumating na yung oras yung ako naman yung maghahayag, hindi yung lagi na lang ang taga-upot, taga-pakinig, kundi yung ako naman mismo yung magtuturo. No po, siguro naman po dahil may ginamit na tao sa atin para makakilala tayo. So sabi ko, ako naman yung magamit para may mga makakilala. So yun po, ang Lord alam ang laman ng puso natin. Alam ng Lord na yung hinahangad natin para sa ikaluluhati niya. Dumating po sa buhay ko yung nag-umpisa po ang D5, inalok ako ng mag-asawang Franz Almer and Franz Abing. Doon po sa Pasko, doon pa kami nakatira noon. Sabi niya, kung gusto ko raw ng D5, syempre po hindi naman ako tatanggi. So, may idea ako na ito yung daan. Dahil nga inilagay na ng Lord yung gawain sa harapan ko. So, niyakap ko po yun nag-umpisa doon sa bahay. Nag-share sila ng word. Bawat salita, kung paano yung style na ginagawa nila, talagang pinagmamasdan ko dahil alam ko isa yon sa magagamit ko kung ako'y tatayo na. So, dumating po yung pagkakataon na
pinalipat na ako ni ate dito sa bahay na kinabahan po ako kasi squatter po dito sa amin, baka hindi na gumusto yung mag-asawa, pero salamat sa Panginoon, may plano po siya, no? Wala akong kaalam-alam na may plano siya na kapag dito sa bahay, mas lalawak yung gawain dahil dun po, pamilya ko lang, mga nakatasawa ko, pero nang mapunti dito sa bahay yung gawain namin, ang pamilya ni Ate Oya, si Lailani, at pinakamaganda po, mga kapitbahay na na-invite ko para pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, gumulong po, maayos yung naging gawain. Ganun pa rin po, pinagmamasdan ko para, kumbaga, nire-ready ko yung sarili ko dahil sabi sa akin ni Maring Franson, may time ibibigay ko tong gawain sa'yo. Pero, kasi, at sinanay din po kami dahil kapag tapos nila mag-share, magtatanong po yan, o sino may idadagdag. Ang puntos po agad nun ako lagi ako, pero gusto ko naman po yun dahil para ma-exercise yung kaalaman ko. So na yun po na practice dumating po yung pagkakataon na yun na, ibinigay na sa akin yung gawain. Una po ayoko dahil kumbaga siyempre po diba talagang magiging kalaban natin yan, yung sarili natin, pero pinanindigan ko po na susunod ako. Bagamat sabi ko, Lord, paano magbabahay ba? Nung pong wala pa yung gawain, sabi ko sa Panginoon, magbabahay ba ako? O kanino ako mag-share noon po nung wala pa yung gawain sa bahay. Pero pinakita ng Lord, ayan na, inilagay na yung gawain, yung D5 sa bahay. So, niyakap ko po. Noong una po, kulang ako sa kaalaman. Sabi ko nga kanina, wala pa akong ganong alam. Pray lang kami, pero nag-reveal po ang Panginoon, sabi niya, tamang mag-pray, lumapit sa akin, pero pag-aaral yan, kaya nga disciple of 5. Sabi ko kaya Toya, may mali, sabi ko bakit tayo pray, tama yung pray, pero pag-aaral ito. So, sinikap ko po na makagawa ng topic, bagamat ilang araw bago ko mabuo, no po, yun po, gumulong yung gawain, may mga nabautismuhan, pati mga anak ko nun kasama. So, dumating po yung pagkakataon na talagang sabi ko, ito na Lord, ito na yung pangarap ko talaga na i-enjoyin ko, tulungan mo akong i-enjoy ito, mawala yung kaba, mawala yung takot na papakinggan pa yung pwedeng gawin ng kaaway sa panahon na tayo gusto magpagamit sa Panginoon. So, nagdire-diretso po yung gawain dito sa bahay hanggang talagang pinagamit ko na po ang aking buhay. Sumusuporta na ako sa mga gawain na po sa kababaihan. So, dumating po yung pagkakataon na nag-pandemic, pinatigil kami rito. Ang sakit po sa akin noon dahil alam ko yung mga miyembro namin. Talagang kailangan po nila ang salita ng Diyos. So, minsan po, one-on-one na lang. Minsan, kahit hindi buong gawain kung sino yung libre sa kanila dahil bawal kami magtumpukan. So, kumbaga nawala yung komunikasyon kung kailan lang sila libre. Hindi kagaya noon na talagang may oras yung pagtitipon namin. So, nung makalumuwag na po, ang masakit, dahil di po ba naghirap ang buhay, lahat sila nagtrabaho. Nawalan po ako ng miyembro mula bukod lang kay Mercy, tsaka kay Sherby. Pero, sabi ko, Panginoon, lagi pong nire-reveal ng Lord, ibalik mo. Sabi niya gano'n. So, hindi pa ako mahusay, pero hinangad ko po maibalik. Kinausap ko na sila uli dahil maluwag na naman. Purihan po ang Panginoon, pumayag sila. So, kasabay po na nag-declare din ng charge na may D5 uli. Kasama po ako sa Asher na i-manage ni Ate Minyang. Pero ang sabi po nung isa po sa magtuturo sa amin, bakit tuturuan, marunong na yan, dati nang may D5 nga raw po ako. So, nangako po ako na lang, ibabalik ko yung D5 ko. Purihin po ang Panginoon, no? Kapag talaga nakikita ng Lord yung hangad ng puso natin, kasi hindi po ako mapakali na ganun na lang natapos, ganun na lang, baliwala lang ba yun? Mga bago yung member ko sa D5 na kailangan i-follow up, di po ba kaya nga lalago ang tao. Alam po doon ko nakita na habang ang tao
spiritually makikita mong lumalago kapag handa ng magpagamit, willing nang magpagamit sa gawain ng Panginoon. So, in other words po, nabalik po yung D5 dito sa bahay. Napakaganda po ng ginawa ng Panginoon na yung sinasabi ko na, Lord, alisin mo yung takot ko, hiya. Nakapag-invite po ako nang nakapag-invite. Ngayon po, 4 na. So, kung bibilangin kami, kung kumpleto, 10 na po kami. Yung 4 po doon, totally bago na naman. So, isa-isa ko silang pinatanggap. Po, nagpatuloy yung gawain at ngayon po masasabi kong healthy yung gawain namin. Kasi, kumpara dun sa dati, laging sumasama po ang loob ko kasi yung mga member ko, may time na, kasi hindi naman po talaga madali humawak ng D5. Merong time na kala mo, hihilahin mo pa, na po, parang kailangan babaybayin mo pa, ginagawa ko naman po yun, wag lang masira yung gawain. So, pero po ngayon, purihin ang Panginoon, dahil alam ng Lord yung nasa ng puso ko. Magugulat na lang po ako, nandyan na sila, nakaredy na sila, bibili pa lang ako ng merienda, nandyan na sila. Alam niyo po yung lalong nagnasa yung puso ko na ipagpatuloy, na nakikita kong ini-enjoy na nila, nakikilala na nila ang Panginoon ng paunti-unti. Talagang kasi syempre po kung wala naman yan natututunan, babalik pa ba yan? Ibig sabihin po may natututunan kaya bumabalik. So ako po, sabi ko nga kanina, hindi pa ako ganong mahusay. Nag-join po ako sa intercessor. Yun po. Nung unang gawain namin sa hapon, madalas po kaming wala dahil siyempre pagod na. So nagkaroon kami na idea, hiningi namin sa Lord na ibigay yung oras. Nagkaisang isip po kami na umaga na lang, madaling araw. So nag-click naman po yun dahil pinatnubayan ng Panginoon. So nung una po, kami lang, Pastor Anching. So nawala si Pastor Anching, napunta sa Batangas. Nung bumalik po ako sa intercessor, nandun na si Pastor Purdy. Napakalaking bagay po kasi yung gusto kong matutunan dahil itong pastor na to willing naman magturo, naghihingi po ako ng idea, lahat naman po kami nanghihingi ng idea sa kanya, yung pinapaliwanag niya, sabi ko kasi paano gumamit ng tao, yung karakter sa Bible, sabi niya kailangan babasahin mo yung buong chapter niya. Doon po ako nagkaroon ng idea na karagdagang karunungan na nagagamit ko po sa D5 ko. No po. So, yun po, gumulong, maganda yung gawain. Lumalim, kahit po ang prayer time namin sa intercessor po, talagang ang gabay ng Panginoon na kapag nagdesisyon kang sumunod, yung naging mithiin, hinangad mo, na sumunod sa Panginoon, nakikita niya yung laman ng puso natin. Alam niyo po yung hindi lang basta prayer kami sa intercessor, talaga pong intercede, bumababa ang kapangyarihan ng Panginoon, na-develop po rin yung aking prayer time, na-develop po rin yung kaalaman ko, nadagdagan ng kaalaman na nagagamit ko po sa D5 ko. At isa po pong nakita ko ultimo sila nag-aaporsige kapag hindi ako pwede kasi po hindi naman, kumbaga yung pong aking D5 ako lang, hindi po kaya ni Ate Oya. So pag meron akong pupuntahan, makikita mo pa yung sabi ko babawi ako. Nakikita ko po yung lungkot sa puso nila, na nakikita ko na may ginagawa ang Panginoon, na kapag tayo'y sumunod, sabi niya nga, mapalad yung mga tao, sabi niya sa Mateo 5. Dito po sa Mateo 5. Oh God. Ito. Sabi po dito sa Mateo 5:6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Ano po? Nakikita ko kasi na hindi nasasayang po na yung matinding hangarin ko na mapalawak yung gawain ng Diyos dito sa bahay. Talagang nasisiyahan ako, nakikita ko yung nangyayari, nagiging maapursige mga member ko. So, isa pa po, naghangad ako na patuloy na matuto para dito sa gawain ito. Nag-join pa rin po ako dito po, kung nakikita nyo ako ngayon, devotion. Sabi ko, Lord,
Noon na po ayaw namin, binibigyan kami ng slot, pero dahil nga siguro gusto ko rin talagang mas lumawak. Yan po kaya ano pa lang po yun, season 3 nung mag-umpisa ako dito. Pero purihin ng Panginoon na talagang kasiyahan po ng puso ko na napaanib din na naka-join dito sa ating daily devotion gabi-gabi yan. So, napakabuti po ng Panginoon na yung pinush niya ako na bagamat matitinding pagsubok na po. Kumbaga yung pangarap ko po sa mga anak ko, kumbaga ibinigay ko na sa Lord, sabi nga, kung nagtitiwala ka, bitawan mo sa Panginoon. So, binitawan ko po, sabay po yan habang nag-aaral ang mga anak ko, nangangaral din ako ng salita ng Panginoon na pinakikita sa akin na sobrang gumaganda po ang kahit po sa kababaihan ngayon, ang aming pong goal, yung mga, kasi po isa na rin ako sa core group leader. So sa amin nag-uumpisa yung mag-share kung sino yung mga karakter ng Bible. So nagagamit ko rin po yung mga natutunan ko sa intercessor. Napakabuti po ng Panginoon na lakip-lakip. Nilakip-lakip niya. Nakikita ng Panginoon na nagpapakumbaba ako na hindi pa ako mahusay. Sinasabi ko naman po sa kanila, hindi pa ako mahusay. Pero sabi nga, habang nagtuturo tayo, hindi lang yung tinuturoan natin ang natututo, kundi mas tayo nagbe-benefits. Dahil nga sabi, hindi na tayo kailangan turuan, ang banal na espiritu ang siyang magtuturo sa atin. Kaya po, napakabuti po ng Panginoon. Yun nga po, una, nag-ushering ako. Pangalawa, nag-intercessor ako. Pangatlo po, dito sa daily devotion, naka-join na ako. So, patuloy po na hinahangad ko na patuloy na magamit po ang aking buhay. No po. Pero sabi ko noon talagang namamangha po ako dahil sa ginagawa ng Panginoon kapag tayo po ay nagnasa na sumunod sa Kanya. Kasi po kapag tayo nangarap, naghangad, may gagawin ang Panginoon para matupad. Kasi ang pangarap, di po ba, nagaganap lang naman yan kapag kumilos tayo. Parang faith, no po? Di ba po yung pananampalataya walang kasamang gawa, ibig sabihin patay. So kapag tayo nangarap, naghangad, lalo na sa ikalalawak ng kaharian ng Panginoon, kikilos at kikilos ang ating Panginoon. Amen. Sabi po sa awit 37:4, oh glory to God. Ito po. 37:4. Sabi po dito, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ngayon po nakakamtan ko na paunti-unti po na lumalawak po na ang Diyos patuloy nakikita ko kumikilos sa aking buhay. Hindi po, sabi nga po sa 1 Corinthians 5:15-58 na hindi masasayang ang ating pagpapagal kapag sa Diyos tayo naglingkod. May maganda at may maganda siyang gagawin sa ating buhay. Tunay po na hindi ko na nga po namalayan na habang naghahangad ako, habang nangangarap ako na papaglingkuran ng Panginoon, hindi ko po namalayan na isa-isa na pong nakagraduate yung aking anak. Sabi po 'di ba sa Mateo 6:33, talaga pong siya-saya ng aking puso dahil nakikita ko kung paano kumikilos po ang buhay. Sa buhay ko ang Diyos. Sabi niya, sa 6:33, oh glory to God. Sabi nga, ngunit, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sipin niyo po yun. Sabi niya, ibibigay lahat. So, yung hiningi ko na makagraduate ang mga anak ko, hindi ko na malaya na naganap na po. Naganap na mula, 3 po kasi yung aking estudyante. Kasi pag ako'y pupunta sa gawain, binibilinan ko sila, bahala na sila kung anong dapat nilang gawin. Basta sabi ko, basta unahin ko.
unahin ko kung ano yung nasa ng puso ko. Kasi parang naging sekundarya na lang po yung pangarap ko sa pamilya ko. Dahil alam ko, kapag tayo sumunod sa Panginoon, siya yung bahala sa atin. Di po ba? Kaya po kung tayo yung mga ngarap, siguraduhin natin na una ang Diyos sa ating buhay. Amen. Napakabuti po na ating Panginoon. Ngayon po ang tanging patuloy ko pang pinapangarap. Excuse me po. Yung sabi ko nga kanina, hindi pa ako mahusay na tagapagturo. So nga basic na basic lang po. Pero sabi ko, talagang hinihiling ko po sa Panginoon yung mawala na yung tuluyan. Minsan po kasi kinakabahan pa rin ako. Yung po bang magiging kampante na ako na yung haharap ako, magtuturo ako na wala ng takot, wala ng kaba. Kasi minsan po ba, di po ba kapag kinakabahan ka, minsan meron ka pang gustong sabihin, di mo na masabi kasi nga yung kaba. Pero alam ko ang Panginoon na habang sumusunod tayo, siya po yung bahala. Yun po. At ang isa ko pa pong mithiin, yung maibalik po na dati nang nandun ang aking mag-aama. Kagaya po narinig ko rin sa kabataan nung mag-share sila na pamilya pa rin, na hinihiling kong maibalik po ang aking mga anak sa napakaganda po sa isang pamilya na sama-samang naglilingkod ng buong pamilya kasama ang ama, ang mga anak. Kasi po sa ngayon, dalawa lang po kami ng bunso ko na naglilingkod sa Lord. Nakasama ko po siya, yung dalawa kong anak at ang mister ko po natigil. Siguro po talagang ganun. Pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Alam ko naman po na yun nga pong matitinding pagsubok, pinagtagumpay ako ng Panginoon. Yung pong simpleng-simple lang na hinihingi ko. Bagamat alam naman natin na ang prayer, merong maghintay ka, merong ibibigay agad, pero meron din na hindi dahil hindi makakaigi sa atin. So ako, inaangking ko yung sabi nga sa gawa, di po ba sa gawa 16:31. 16:31. Ito po sabi dito. Gawa 16:31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Yan po, pinangahawakan ko rin yan. Verse na yan. Kasi minsan talagang nalulungkot ako dahil nawala po sa gawain yung mag-aama ko. Mga Sunday schooler po ang mga anak ko. Pero mula po nung syempre po hindi nyo na yan madidiktahan. Pero mababait naman po silang bata. Siguro ang kailangan lang ay bumalik. At alam kong ang Diyos ang kikilos. Kaya lang siguro kailangan din natin silang sharean, paalalahanan. Kasi hindi naman como sinabing ligtas ang buong sambahayan. May part po na kailangan natin gawin na kumbinsihin natin sila, sharean. Kasi po dati kasama ko sila sa D5. Nung unang D5 ko po. Mula po nung mag-college na hanggang Linggo may pasok sila, Sabado, yung po doon na po sila nawala. Pero alam kong may plano ang Panginoon na ibabalik at ibabalik sila. Hindi po madali ang magpagamit o magturo, lalo't kung titignan natin yung sitwasyon, di po ba, na may kahirapan. Pero sabi lagi ng Lord, pagsikapan natin. Paulit-ulit niya sinasabi sa salita niya na pagsikapin natin. Kasi kaya naman kung tutusin, kung talagang po-focus tayo, po, labanan natin yung laman natin na siyang pipigil sa atin. Kasi kung ang Diyos nga binigay ang buhay sa atin, di po ba? Tayo pa, isi-share lang ang word niya. Kaya lang talagang kailangan po ang pagbabasa ng Biblia. Napakalaking bagay po. Nun pong yan po ang ginagawa namin sa intercessor, sabi ko nga kanina. Talaga pong saliksikan, talaga hinihimay-himay talaga po. Alam niyo po, minsan mahirap din, pero ang sarap na natututo ka. Minsan talagang, kung bagay, utak talaga yung
sa siseryosohin mo, tatandaan mo, para magamit mong tuluyan sa buhay mo, yung mga salita na kailangan na ma-share natin sa ibang tao. Yan po. Sabi niya nga po, hindi masasayang. Ano man ang gagawin natin, hanggang sa kaliit-liit ng bahagi na gagawin natin para sa Panginoon. Hindi po masasayang. Pangako po ng ating Panginoon. Kaya wala pong dahilan para sumuko tayo o magpapigil. Kung tutusin po, dapat hindi tayo magpapigil na magpagamit po sa Panginoon. Yun po ang aking pangarap na talagang ngayon po mas iba yung karunungan. Kaya po sa prayer meeting natin, napakasarap umatin dahil pag-aaral din po talagang madadagdagan at madadagdagan. Kasi kailangan po natin, syempre bago tayo pumunta sa labanan, kailangan punong-puno tayo ng bala para nang sa ganun na po makalaban tayo ng yung laban talaga na patas na laban. Yung kailangan may alam tayo na po. Kaya kailangan, napakalaking bagay po na binubulay natin ang salita ng Panginoon para ito po ay magamit. Wala pong sabi nga, kahit ba hindi ka marunong, kahit ba, kaya nga po, di ba yung mga alagad na kinuha ni Jesus, mga walang alam, mga ngisda. Kasi siya po yung nagbigay ng kaalaman, siya po yung nagbigay ng knowledge sa kanila. No po na at katyagaan. Yan pong katyagaan, ang Lord din ang nagbibigay sa puso natin yan. Isipin niyo po, excuse me po, sa umaga po, talagang naging lifestyle na po namin yung pagpunta po sa church, araw-araw, alas 5 bumababa na kami. Yung kasarapan po ng pagbobolay ng salita ng Panginoon, minsan naabot kami alas 8. Alam niyo po, yun yung ngayon ko nananamnam na talaga palang ang salita ng Panginoon. Kung seseryosohin mo, kung talagang aaralin mo ng buong puso, kasiyahan, kagalakan, no po, katugunan sa buhay natin, sa mundong ito. Kaya po ako talagang patuloy pa rin po ako nangangarap na magamit pa. Sabi ko nga po, naglolokohan kami na ito. Kaya sabi ko, busin natin yung mga marites dyan sa paligid. Kasi yung pong karagdagan ng aming D5 member ngayon, mga isa po yan sa marites dito sa lugar namin. Madali naman. Alam nyo po yung hindi mo alam, dun ko nalalaman ako ano yung dalahin nila, na naisishare nila sa akin, kung ano yung maitutulong ko, na itinutulong ko. Yung ang sarap na hindi lang para sa ganang atin ang iniisip natin, kundi yung maabot ng salita ng Panginoon, yung mga tao sa paligid natin. Dahil sabi nga, malapit nang bumalik ang Lord. Itong salita ng Panginoon, ito yung magpapatatag sa atin po pagdating ng oras na talagang nagkakahigpitan na, no po. Kaya mainam po na i-share natin, no po, paggamit ang buhay po natin para sa ikalalawak ng kaharian nating Panginoon. Yan po. Tunay po na, sabi ko nga kanina, hindi masasayang ang ating pagpapagal dahil ang Lord sa kaalaman, sa lakas ng loob, sa tapang, ang Diyos po ang magbibigay sa atin yan. Kaya purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Maraming pong salamat at nawa po ay nakapulutan ng aral ang oras na ito sa bawat isa sa atin. Yan po, yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin muli para sa ating pagtatapos. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, excuse me, tunay po na ang salita mo, Lord, ang gabay ng bawat isa sa amin, oh God, Lord. Ito yung magdadala sa amin sa iyong katagampayan, Panginoon, na ninanais mo para sa bawat isa sa amin, sa kaligtasan ng bawat isa, oh God, Lord. Jesus, Lord, gamitin mo ang buhay ko, Panginoon. Alam mo, nasa ng puso ko, Lord. Nakikita ko, Panginoon, na habang ako'y naglilingkod, napakadaming bagay na ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ko, Lord, sa aking pamilya, Lord. Nawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, na patuloy na nagnanais, O God, Lord. Patuloy na gabayan mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, sa mundong ito, Lord. Sa bawat laban namin sa buhay, Panginoon, ikaw ang lakas namin, O God, Lord.
ito man ay pahintulot mo, lahat ng struggle, lahat ng pagsubok, Panginoon, isa lang ang hihilingin namin, O God, Lord, makialam ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Patuloy kang pumasok, Lord, sa buhay namin, O God, Lord. Pangunahan mo, pagharian mo, Lord, sakupin mo ang buhay ng bawat isa, O God, lalo na aming bansa, Ama. Lord, wala kaming kayang gawin, O God, dahil simpleng tao lang kami, may simpleng mananampalataya, kundi, Lord, ang lumuhod at magsumamo sa iyo para sa aming bansa, Ama. Hindi lingid sa iyo, Ama, ang nangyayari, Panginoon, sa aming gobyerno, Lord, na sila naglalaban-laban, Panginoon. Sila nagsisiraan, Ama. Panginoon, bagamat ito'y pahintulot mo, lahat ng nangyayari, Panginoon, sa buhay namin ay pahintulot mo. Subalit, ito po'y kontrolado ng iyong kapangyarihan, Panginoong Yesus, Lord. Ikaw ang patuloy na kumilos sa aming bansa, Lord, sa kaso ng West Philippine Sea, Ama. Panginoon, ang lugar na ito'y binigay mong yaman para sa aming bansa, Ama. Kaya naniniwala kami, Panginoon, one day, Lord, patuloy mong ipaangkin sa amin, Lord, ang lugar na ito, Panginoong Jesus, Lord. Patuloy kang kumilos, Lord. Ang droga, Panginoon, korupsyon, Lord, tapusin mo, wag mamayagpag, Panginoon, sa bansa namin, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy na lumuhod, Panginoon, sa iyong harapan, dahil alam namin ikaw ang kasagutan. You're the Christ is the answer, O God, sa lahat ng area ng aming buhay. Panginoon, salamat, paging sa aming iglesia, higit sa lahat, sa bawat pamilya namin, Panginoong Jesus, sa iyong mga kamay po namin ipinagkakatiwala, Lord, dahil ang lahat ng nagtitiwala sa iyo, Panginoon, hindi mo binibigo, Panginoong Jesus. Tunay na ikaw, Lord, ay kasapatan ng aming buhay, Panginoong Jesus. Salamat, patuloy mong gabayan ang gawain ito, gabi-gabi, Panginoong Jesus, Lord. Salamat at kami pinaabot mo na sa 40 yugto, Panginoong Jesus, dahil mabuti ka, Panginoon, sa gawain ito ng aming iglesia, Panginoon. Salamat. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. God bless us all.